Isa pa po sa concern din ng mga tao dito, ang dami na pong mga nabanggit na pangalan ngayon, mga senador, congressman, DPWH officials, pero hanggang sa ngayon, ang tagal po ng usad ng pagkakaso sa mga ito. Wala po bang ibang mas mabilis na paraan para po makasuhan yung ibang mga involved na halata na po meron na rin naman po talagang mga ebidensya at ilang mga tao na po sa DPWH District 1 ang nag-uugnay sa pangalan ng ilang mga individual? Okay. Well, narinig naman po natin na announcement ni SOJ Remulla na di ho ba yung NBI ay umaksyon kaagad at nag-file ng charges against 2 or 3 of the named senators. Now, nandyan po yung ICI. Pero yun na nga po, ang aking concern din sa ICI, I think na nasabi ko na ito, na para sa akin walang ngipin. Dahil nga yung contempt powers at meron pa mga kulang pa sila. Yung ICI as created by EO 94. Kaya sinusulong po talaga namin kami mga authors ng House Bill number 4453. At okay naman po yesterday, nakausap ko po yung bagong speaker, si Boji D, and it's good to know na very receptive siya dito sa House Bill number 4453, na gagawa niya ng paraan o tutulong siya para maiusad o maipa-enact kaagad yung bill na yan at kumbinsihin ang Pangulo to certify it as urgent. So, dahil nga wala pa yung ganyan at yung ICI, nakikita naman natin, medyo nag-umpisa na. Pero ang isang nga po natin dyan, closed door kasi yung mga ginagawa nila ngayon na mga pagsusuri o investigation so far, closed door. So yung ombudsman. Tanungin na naman natin yung ombudsman. Ano na ba? Kasi nga, dyan sa mga additional budgets actually, yung mga relevant agencies, kasama na rin yung DOJ, dinagdagan din ng additional in anticipation na kapag full-blown na, full swing na, itong mga investigasyon na ito, ay makakagalaw sila ng maayos. Because they're supposed to be in support. They would be actually important ingredient and element in this whole process of accountability na pinapangunahin ng Independent Commission. Pero ito nga pong current Independent Commission, meron po akong agam-agam if it would become really very effective and that it would be very independent kasi napaka-importante yung independent even of the Office of the President. Di ba? So, kailangan talaga bilisan na para mas maging epektibo na rin ang mga magiging hakbang ng Independent Commission na yan. Pero in the meantime nga po, COA, Ombudsman, lahat sila dapat gumagalaw na ng mabilisan at with determination. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.